Dumalo sa committee hearing sa Senado ang kaanak ng nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Kinwestiyon naman ni Senator Raffy Tulfo ang pulisya kung bakit hindi nakakuha ng DNA sample mula sa dating pulis at pangunahing sospek na si Alan De Castro. Tutukan sa report ni Hazel Alviar ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Dumalo sa pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs ng Senado ang mag-inang Chinchin at Rose Camilon, ang ina ng nawawalang guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Hindi nakadalo ang pangunahing sospek na dating pulis na si Alan De Castro dahil kailangan umano niyang bantayan ang asawang buntis, habang may sakit naman umano ang isa pang sospek na driver bodyguard ni De Castro na si Jeffrey Magpantay. Sa naturang pagdinig, iprenesenta ng PNP Region 4A at CIDG 4A ang ginagawa nilang investigasyon hinggil sa pagkawala ni Camilon. Kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo kung bakit hindi nakakuha noon ang pulisya ng DNA sample ni De Castro para sa cross-matching sa mga nakuhang DNA sa na-recover na pulang SUV. Ni-request nyo kay Major na mag-provide ng sample. Ayaw ni Major. So, nag-antay kayo ng ilang araw, baka magbagong isip. Am I right? While waiting for those 3, 4, 5 days, sana dumiskarte kayo. Yan ang sinasabi ko. Saan siya natutulog, siya sa nakahiga. Pagising sa umaga, pasimple, yung unan, kunan niyo ng buhok. Yung suklay niya, ano bang suklay ginagamit niya? Simple niyo, kunan niyo ng buhok doon. Sa banyo, pagkatapos niyang ligo, kukunan niyo ng buhok. Yun niyo po ginawa. In fact, naisip na po namin yan nung andun siya sa office ko. Meron siyang paso na pinag-inuman. And yun sana yung gagamitin namin. However, when I consulted my legal officer, that evidence might not be admissible in court. I know that. Pero at least, mafo-focus nyo yung inyong investigation. Pero pag napatunayan, base sa inyong pag-secure na walang court order halimbawa, at napatunayan yung ebidensya na ito nga pala talaga ang suspect natin, pero then doon na kayo magpo-focus. Huwag na kayo mag-focus sa iba pa. At nang matanong kung nasaan na nga ba si Catherine Camilon, wala pa ring malinaw na sagot dito ang pulisya, habang si De Castro ay kasalukuyang at large at isa ng sibilyan matapos masibak sa serbisyo, habang patuloy pa rin naman ang pagdinig sa kanyang criminal case. Ayon sa CIDG, patuloy pa ang pangangalap nila ng ebidensya na magdidiin laban kay De Castro. 4 na buwan na ho, ngayon nung susunod na buwan, halos 5 buwan nang wala ho kaming alam. Wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya. Kahit ho medyo nakikita at nalabas yung mga balita na ganito ang nangyari sa kanya. Pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasaang lugar siya. Sa huli, ipinagutos ng komite na padalhan ng subpina si De Castro at Magpantay para sa susunod na pagdinig para mabigyang linaw ang pagkawala ni Catherine. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaing Alviar nagbabalita para sa GMA Integrated News.